Hi, I'm Ethan Suarez, 20 years old, isang college student at nag-aaral sa isang sikat na university. Wala na akong ama at tanging si mama na lang ang bumubuhay sa akin at sa mga kapatid ko. Ganyan kalakas ang mama namin. Kahit na ganito, ay nagawa pa rin ni mama na ipasok ako sa napakalaking paaralan dahil alam niya ito yung pinapangarap ko. Hindi ko naman pinilit kay mama pero pinagtiyagaan niya talaga para naman matupad yung gusto ko. Kaya naman, nang malaman ko nakapasa ako, ay todo saya ang naramdaman ko. Lubos din yung pagpapasalamat ko sa kanya. Ngayon ay kasalukuyang akong mag-isa na naglalakad papasok sa university. Tulad ng kasanayan ay wala akong kasama at tanging bisika lang ang nagpapakalma sa akin. Hoy Ethan, wait for me! Napahinto ako sa paglalakad ko at napalingon sa aking likuran ng isang boses ang narinig ko. Nakita ko naman ang best friend kong si Mesty na tumatakbo papunta sa kinaroonan ko. Hingal na hingal ito habang daladala ang kanyang bag, kaya nagsalpukan ang mga kilay kung napatitig sa kanya. Ano ba nangyari sa iyong bruha ka? Ba't hingal na hingal ka dyan? Nagtataka kong tanong, saka lumapit sa kanya. Hinimas ko naman ang likuran nito dahil halos hindi na niya mapakawalan ang mga salita na ibubunganga niya. Naisip kong paupuin ito subalit tumanggi siya, bagkus ay napangisi siyang tinapik ako sa balikat. Kanina pa kita hinahanap nandito ka lang pala. Kakarating mo lang ba? Ay, dogi ka na. Deserve proof ko, Gia. Ayon may kasamang ibang babae. Nakahawak pa si proof sa braso ng babae. Anito na may pag-aasar sa tono. Napairap naman ako at pinasok sa bulsa ang phone ko. Sino naman yung babae? Taas kilay kong tanong. Nagkibit balikat lamang ito sabay hila sa kamay ko. Ang bilis ng takbo nito kaya sumunod lamang ako. Bahala na madapa, importante mailayo ko sa proof ang sa babae lumandi sa kanya. Si Koji ay ang professor namin sa university na ito sobrang pogi. Napaka-hot, mayaman, sikat din siya kaya kahit saan ito mapunta ay maraming nagkakagusto sa kanya. Minsan nga, hindi na siya mapagkamalan na professor dahil sa mga mukhang estudyante ang mukha nito. Fresh na fresh pa kasi siya, kaso nga lang, ang problema ay hindi ito mahilig sa life na tinatawag. Mas focus siya magturo at sa buhay niya. Pero crush ko pa rin siya. Narating namin ng isang silid kung saan maraming taong nakapaligid. Nagtaka naman ako kung bakit ang dami nila. Kaya kahit masikip ay nakipagsiksikan ako. Sinaway naman ako ni Mesty pero nakipagmatigasan ako. Betchel ka lang, baka maipit ka rin. Ang liit-liit mo pa naman, sigaw nito sa akin. Saglit akong huminto at nakipagtulakan sa iba. Tinulak nila ako, kaya dapat ako rin. Bahala na maipit Messi, importante wag lang maakit si Koji. Sigaw ko. Pabalik at muling naglalakad papunta sa kinaroonan ni Prof. Koji. Aksidente kong naapakan ang paa ng isang estudyante sa paaralan nito kaya naman bigla itong napatingin sa akin at nagalit. Hala, sorry. Paghingi ko ng tawa dito, subalit napairap lamang ito sa akin. Marhan siyang lumapit sa akin sabay hila ng damit ko. Nahiya naman ako dahil ang kaninang nakapokus kay Prof. Koji ngayon ay sa akin na nakatingin. Sorry, ano ba akala mo sa akin? Tanga? Para patawarin ka? Hindi mo ako madadala sa ganyan. Hindi mo ba ako kilala ha? Nagmamayabang ka lang taga sa akin? Bitch, galit na turuan nito sa akin. Magsasalita pa sana ako ng malakas niya na itulak paupo naman ako sa sahig kasabay ang pagdating ko. Dahil sa sumakit ang puwet ko, akala ko ay
may tutulong sa akin. Subalit tumawa lang silang lahat sa akin. Si Mesty ay hindi na rin nakapasok sa loob ng silid dahil sobrang sikip na talaga. Napanguso akong lumingon sa likuran ko at nakita kong nakatingin si Prof sa akin. Ganon din ang babae sinasabi sa akin ni Messi na kasama niya. Nauungot ang noo ko nitong nakatitig sa akin habang si Prof ay seryoso lamang. Pinilit kong tumayo at lakas loob na humarap sa kanya. Koji, ano bang bawal ang ginagawa mo ha? Bakit mo hinahayaan na saktan ako? Nakanguso kong angi at napakakisap ng mata sa kanya. Nakita ko naman ang pag-iiba ng reaksyon nito, halata na sa mukha niya. Ang pagtataka at pagkagulat. Dahan-dahan itong lumapit sa akin, saka pinapaspasan ng braso ko ng punong-puno ng dumi. Sinunod ko naman ang titig ko, ang kanyang kamay, kaya naramdam ako ng pagkakilig. Pero hindi ko dapat ipaghalata iyon. What do you mean, Miss Ethany? Takang tanong nito sa akin. Saglit akong napangiti at nakakaloko itong tingnan. Ang sinabi ko, bawal kang lumandi sa iba dahil sa panaginip ko matagal na tayong kasal. Sigaw ko rito dahilan upang manlaki ang kanyang mga mata. Ganyan din ang reaksyon ng babayang kasama niya. What the? Hindi na ito natapos sa sabihin niya na mabilis kung tinakpan ng kamay ko ang kanyang bunganga. Subukan mong lumandi ulit sa iba, ipapakulong pala kita, Koji. Ani ko pa at nakangusong tumakbo. Naiiwan naman itong nakatulala. Iba naman ang tingin sa akin ng bang estudyante, maging babae ng away sa akin. Subalit, hinawi ko lamang ang aking buhok at nang aasar na inirapan sila. Ano raw? Nakadrugsoin si Jayela? Tinig kong bulong ng isang estudyante, pero imbis na pakinggan ay napatakip na lamang ako ng aking muka. Nang mapagtanong, malayo na ako sa silid. Sana naman okay na yun para makaramdam siya ng pagmamahal ko sa kanya. Bulong ko at nagpatuloy sa paglalakad.